So our topic for tonight is about Manage the Earth Part 2. Sino nandito nung naituro ito, Part 1? Okay? Ngayon, Part 2. Okay? So in Genesis chapter 1, verse 26, sabi niya, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Let them have, sa Tagalog, magkaroon sila, no? Ng ano? Okay? Ano daw po ang dapat na meron sila? Dominion. Amen? Naintindihan po ba natin? Ano po ang dominion? Pag nakita mo yon, sasabihin mo may dominion doon. Ang dominion. Hindi po ganun, ha? Dominion, meaning to rule, to govern, to manage, and to lead. Ano uli ang dominion? And to lead. Let them have. Ibig sabihin, magkaroon sila ng ano? Number 1, magkaroon sila ng pamumuno. Magkaroon sila ng gobyerno. Magkaroon sila ng pamahalaan. Magkaroon sila ng pangungunahan. Hello? That is dominion. Magkaroon sila, sa madaling salita, magkaroon sila ng sistema. Sistema na mula sa Diyos, ito po ay kapangyarihan. Naniniwala po kayo doon? Hello? Kapag walang sistema sa lahat ng bagay na ginagawa mo, there will be no power. There will be no effectiveness. Lalo na kung ang sistema na ipapairal mo ay sistemang mula sa Diyos. Definitely, it will become powerful. Amen po ba? Because our God is a God of order. Sabihin natin, order. Pa-order. Pa-order. Amen? Matindi po itong sistema na ito. Kaya nga tanong dito, sa tingin ba natin basta na lang pinakawalan si Adan sa Garden of Eden at hindi na tinuruan kung paano mamahala? What do you think? Kasi nakalagay sa Bible, let us make man after our own image and likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, over the... Di ba lahat? Ano yun? Gumawa siya ng tao, iniiwan niya doon? Ganun ba yun? Hello? Of course not. God created man para magkaroon ng power yung tao, binigyan niya ng sistema. Para magkakaunawaan sila, ibinigay niya ang kanyang imahe, the image and the likeness of Him. Sino rito ang merong image and likeness ng Diyos? Amen. Sapagkat lahat ng tao ay pinagkalooban noon. Amen po ba? Hallelujah. Hindi po basta ginawa si Adan at iniwan doon, mambahala ka na mamahala. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 8, Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ang Diyos noon, mga kapatid, bumababa mula sa langit at nakikipag-fellowship sa tao. Sino yung ka-fellowship niya? Si Adan. And during the time that Adam and God, alone in the Garden of Eden, God is discipling Adan. Tinuturuan niya si Adan. Anak, ganito ang gawin mo, ganito ang mamahala, ganito. Akala kasi natin, pag binasa natin shortcut, natulog ginawa ng Diyos si Adan, natulog sandali, kinuha tadyang, may babae na agad. Hindi po ganun eh. Tandaan po natin, ang isang araw ng Diyos ay 1,000 taon natin. Mahabang panahon pa si Adan bago nagkaroon ng ng asawa na kinuha sa kanyang tadyang. Napangalanan niya muna ang mga iba't ibang klase ng hayop. Kaya ang kasama niya, puro kahayupan. Sabi nga eh. Amen? Puro hayop.
Madali po bang magpangalan? Kayo nga lang, hirap na itanda ng mga pangalan ninyo eh. Di ba? Paano napangalanan yung aso? Di nauntog siya, Dog. Dog pangalan niya. Di ba? Maraming bagay itinuro ang Diyos kay Adan habang siya po ay nandito para pamahalain niya ng resources na ibinigay ng Diyos sa tao. Hello? Nauunawaan po ba natin? So there are principles of management that we have learned in the part 1 of this lesson. Number 1, ano sabi doon? God, ang Diyos daw, ang siyang naglalang at nagmamay-ari ng lahat ng bagay. In Genesis chapter 1 verse 1, ang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Meaning to say, wala po tayong pag-aari. Ang lahat ng bagay na meron ka sa mundong ito, maging ang buhay mo, ay ipinapamanage lang sa iyo ng Diyos. Hello? Number 2, sabi niya, God delegated management over the earth to man. Kaya nga po nakalagay doon, stewardship, not ownership. Sino ang magsasabi, halimbawa, yung bahay ko sa Bunkers, akin siya ngayon, tama po ba? Pag ako nawala, masasabi ko pa ba, later on, na magiging akin pa rin yun? Hindi natin alam ang takbo ng mundo. Maaring maibenta na ng mga anak-anakan mo, kaapu-apuhan mo, ibig sabihin hindi na sa'yo pag-aari yun. Kaya nga po, wala tayong pag-aari dito eh. Amen po ba? Ilagay po natin yun sa isip natin na tayo po lamang ay mga pawang taga-pamahala ng lahat ng bagay na ipinahiram ng Diyos sa atin as our source of resources. Kaya nga po sa kaharian niya, bawal ang madamot. Pag sinabi niyang ibigay mo, miski na nagtitipid ka, you have to give. That is not yours. Ang masusunod dyan ay ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat. We are to manage, of course. Amen po ba? Kaya nga po sa pagmamanage natin, ingat na ingat po tayo na huwag mawala ang mga bagay na yan. And number 3, sabi niya, God gave clear assignment and instruction. Sabi niya, pagyamanin at pangalagaan. Ano man ang bagay na meron po sa atin ngayon, ano daw po ang dapat natin gawin? Pagyamanin at pangalagaan. Sabi mo sa katabi mo, pagyamanin mo, pangalagaan mo. Amen. Anong meron ka ngayon sa oras na ito? Akala lang natin lagi kasi pera. Yung buhay mo, pagyamanin mo at alagaan mo. Yung lakas mo, pagyamanin mo at alagaan mo. Yang asawa mo, pagyamanin mo at pangalagaan mo. Yang mga anak mo, pagyamanin mo at pangalagaan mo. Yang kaunting pera na meron ka, yang trabaho na mayroon ka. Lahat ng bagay na meron sa kamay mo sa oras na ito. You must learn how to value things. Amen po ba? Hallelujah. Pag nagbigay ng assignment and instruction ng Diyos, laging maliwanag po yun. Sabi niya, wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Kaya naman sa gabing ito, ang pag-aaralan naman natin is mismanagement. Okay? Bakit nagkaroon ng mismanagement? So because of sin, sabi niya, again, we are to define sin. Sin is separation of man to God's system. Kapag ka ikaw ay humiwalay sa Diyos at sa kanyang sistema, ang tawag po doon kasalanan. Okay? Kapag ito ang sistema ko, sinuway mo yan, kasalanan ang tawag po doon. You are missing the mark. Amen po ba? Hello?
Nauunawaan po ba natin? So sin is separation of man to God's system. So because of sin, number one, man mismanaged the resources God has entrusted to him. Nang dahil sa kasalanan, sa paglayo ng tao sa sistema ng Diyos, na mismanage niya ang mga resources na ibinigay ng Diyos para ipagkatiwala sa Kanya. Instead of listening to God, he listened to his wife. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. God has a clear instruction to Adam. Mababasa natin yan in Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, na ang instruction ng Diyos kay Adam, huwag mong kainin ang bunga na ipinagbabawal ko. Kapag kinain mo yun, anong mangyayari? Mamamatay ka. Hindi naman niya ibinigay ang utos kay Eva. Sapagkat ang Diyos ang kanyang dinidisipulo sa mga oras na yon ay si Adan, hindi si Eva. Amen po ba? Ang nangyari, mga kapatid, nung kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan, pinaghilom yon at ginawang babae, si Eva. Sabi niya, flesh of my flesh, bones of my bones, sabi ni Adan. Ang dapat na magdisipulo kay Eva during that time is Adam. Ang Diyos dinidisipulo niya si Adan. Si Adan dapat dinidisipulo niya si Eva. Pero sino ang nagdisipulo kay Eva? The serpent. Ano po bang pagdisipulo? Ang pagdisipulo ay ikaw ay nakikinig sa iyong kausap at kapag ikaw ay sumang-ayon sa kanyang sinasabi sa iyo, that is discipleship. Sino ang kinausap ni Lucifer doon sa ipinagbabawal na puno para huwag kainin yung bunga? Si Eva. Anong nangyari? Nakinig si Eva sa sinabi ng Diablo. Sabi ng Diablo, sinabi ba ng Diyos sa inyo na huwag kayong kumain at kayo'y mamamatay? Sabi niya, hindi naman. Bakit? Kasi hindi naman siya yung kausap ng Diyos. Ang kausap ng Diyos si Adan. Pero during that time, hindi kayang pasukin ng Diablo si Adan sapagkat perfect pa si Adan during that time. Sino ngayon ang tinira niya? Si Eva. Pero ang talagang target niya si Adan. Hello? Nakita niyo kung gaano katuso si Diablo? Sumang-ayon si Eva eh. Ngayon ang tanong, nung kinain ni Eva yung ipinagbabawal na prutas, may nangyari po ba sa kanya? Wala. Meron? Wala. Wala. Pero nung si Adan na ang kumuha, binigyan niya. Kinain ni Adan, may nangyari sa kanila? Wala. Meron. Doon nila nakita na sila'y hubad. Bakit? Kasi hindi naman si Eva ang target niya, si Adan talaga. Kasi ang gustong sirain ng Diablo ay yung dinidisipulo ng Diyos. Si Adan. Kinasangkapan niya si Eva sapagkat si Adan ay nagkamali. Sa sobrang namangha siya sa kanyang asawa, gandang-ganda siya sa kanyang asawa, kasi nga napakatagal na panahon na puro kahayupan ng kanyang kaharap. Amen po ba? Nung nakita niya si Eva, wow, natulanan, lagi tumutulo laway. Ang ganda ng asawa ko. Habang niloloko ng Diablo, si Eva nandun si Adan, nakatingin. Wala siyang ginawa. Hindi niya pinansin yung serpent, ang napansin niya yung asawa niya. Wow, ang sexy ng asawa ko. Talagang asawa ko. Nung kinain ni Adan
ang ipinagbabawal na prutas, mga kapatid, the dominion or the system has gone. Why? Because sin entered into their life. They were separated from the system of God. Kanina, nag-uusap kami. Sabi ko yung kuya ko, napakaganda ng kanyang projects noong araw. Nakakalungkot lang bakit nangyari ngayon na parang na-bankrupt, na wala. Kasi during the time na malakas ang kita, nahaluan ng kasalanan na-bankrupt. Salamat na lang at ako ay nanatili sa simbahan, nanatili sa prinsipyo ng Panginoon. Bagamat ako ngayon ay hindi na ganong kumukuha ng trabaho, at least marami akong naipundar. Napamahalaan ko yung maliit na bagay na pinagkaloob ng Diyos. Pinakamahirap po sa buhay ng tao is when the system of God will be removed in our life. Para ka na lang paikot-ikot in the wilderness. Yun ang nangyari po sa Israelites Matigas ang ulo nila. Supposed to be 11 days lang nandun na sila sa promised land. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, paikot-ikot sila sa wilderness. Ganon din po ang lumalayo sa sistema ng Diyos. Meron kang gustong abutin, hindi mo maabot-abot, paikot-ikot lang, paikot-ikot ka lang, paikot-ikot ka lang. Hindi ka sumunod sa sistema ng Diyos. The result, sabi niya, kapag tayo po ay nawala sa system ng Diyos, disqualification and guilt. Hello? Sino rito ang gustong ma-disqualify? Sino rito ang gustong ma-disqualify? Ano po nangyari sa kanila? In Genesis chapter 3, verse 23, ito po pinakamasakit. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Simula ngayon, sabi niya kay Adan, magbubungkal ka, hahanapin mo na kung anong kakainin mo. Before everything is provided. Kaya paghihirapan mo na ngayon. To be a good manager, focus only to God, for He is the owner of everything. Owner knows how to protect, care, and love His own property. Kapag ikaw may-ari, alam mo kung paano mo pangalagaan ang pag-aari mo. Akin itong laptop. Tinawag ko si Piping, pamahalaan mo itong laptop ko. Kabisado ko yan. Sasabihin ko kay Lucky, dahil anak ko siya, anak, pamahalaan mo itong laptop ko. Alam niyo po ba, basahin niyo to, tingnan niyo po, mismanagement can be more important than sonship to God. Do you believe that? Masakit Mas mahalaga sa Diyos na ikaw ay nagmamanage ng tama kaysa sa pagiging anak mo. Anak ka niya. Pero kapag ka na-mismanage ka sa resources na binigay niya sa'yo, sorry ka na lang. Anong ginawa? Si Adan at si Eva, anak. Pero pinalabas sila sa Garden of Eden because of his mismanagement. Seryoso po ba ang Diyos dito? Mga kapatid? Tandaan po natin, being a child of God doesn't qualify you for God's blessing. Yes, we are brought into the family of God, but it is your ability to manage the things, amen po ba, that God has given you. Nako. Ang Diyos po seryoso Paano nyo nasabing seryoso siya? Sa pangangalaga ng resources niya. Sige nga. Paano nyo nasabi? In the book of Genesis. Paano masasabi? Ibig sabihin, mas mahal niya yung resources kaysa sa anak niya. Tanungin ko kayo, si Adan po ba anak o hindi? Anak ng Diyos o hindi? Anak. Ibig sabihin, mas mahalaga yung pangangalaga kaysa dun sa anak? Yes.
Seryoso po ang Diyos. Alam niyo kung bakit ko nasabing seryoso? Ha? Alam niyo kung bakit? Pinabantayan niya ng anghel at nagniningas na espadang apoy para hindi makabalik yung pinalayas niya. Anak yun. Kaya pala in Matthew chapter 7, sabi niya, kayo na mga gumagawa ng masasama, away from me. I do not know you. Sakit. Hallelujah. May natututunan po ba tayo? Unang-unang dapat ingatan natin, huwag po tayong mawala sa sistema ng Diyos. Kapag ikaw po ay lumayo sa umbrella o sa payong ng Diyos, mababasa ka. Pag ikaw nawala sa sistema ng Diyos, maliligaw ka. At kapag ka ikaw naligaw, lahat ng pagpapala na dapat ay ibigay sa iyo, nawawala. Amen po ba? If you mismanage the resources God entrusted to you, ano mangyayari? You will lose everything. And tandaan po natin, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Sana, ganito pala ang ginawa natin. Sana, ganito. Puro ka na lang sana. Kaya kung tayo po ay mayroong pagkakataon, gawin ang tama, gawin po natin. Amen? Hallelujah. Number 2, the responsibility of management cannot be transferred. Hello? Kapag kami iniyatang ang Diyos sa iyo, hindi pwedeng i-transfer po yan. Non-transferable po yan. Adam became complacent and he let his wife to manage. Kaya po, paulit-ulit ko sinasabi sa board, sa council, sa admin, that I am the vision bearer of the church. Ang Diyos po ang nakikipag-usap sa akin at ako sa Kanya para pangunahan ng simbahang ito. And that is not transferable unless otherwise ako ay kukunin na ng Panginoon at yun po ay ibibigay ang pamamahala sa iba. But as long as I am here, I am the vision bearer of this church. Kaya po maingat ako, hanggat maaari, iniingatan ko po kung sino yung pagtatalagahan ng mga sangay ng pamumuno ng simbahan. Kasi kung mismong asawa na nga, nagkamali eh. Kasi confident siya eh. Napahiya ako sa isang kliyente ko noon sapagkat nagreklamo. Pinapunta ako sa bahay nila, ginawa namin. Sabi niya, alam mo, Nikki, ang problema mo, hindi mo tinutukan yung tao mo. Bakit po? Maganda naman yung kinalabasan. Hindi. Tingnan mo yung pintuan na, yung ikinabit na hamba. Pili mo ang ikinabit na hamba, Coco lumber. Hindi ko napansin. Siya, napansin niya kasi nababasa, natungkab. Sabi ko sa bayaw ko, bakit yung kinabitan ng Coco lumber? Kasi wala na kami makita. Yun na, kinabit namin. Patay tayo dyan. Nag-reflect sa akin yun. Sira ako. Ang hirap po talaga italaga. Yung pinagkatiwala sa'yo. Amen? But thanks be to God because the more I commit mistake and I accept correction to God, the more I learn. Amen po ba? Kasi kapag inasa mo yung pinagkatiwala sa'yo, naku, maniwala ka. Kasi katuwiran nung ipinana, hindi naman kami magdudusa, ikaw, pangalan mo yan eh. Di ba? Pangalan mo eh. Ikaw masisira. Pag nakita nila, oy, LCC, ay si Pastor Nikki ang pastor dyan. Ingat po tayo. Kapag kami iniatang na responsibilidad sa atin, seryosohin po natin yon dahil para sa iyo yun. Amen po ba?
Kaya sa mga leaders ng simbahan ko, anong iniatang sa inyo, seryosohin nyo yan. Mag-focus kayo dyan. Para sa inyo yan. Tingnan nyo yung result. Nung naging complacent si Adan sa kanyang asawa, Eve was deceived by the enemy. Kasi hindi naman po niya na-receive ng kompleto ang instruction ng Diyos. Ang problema ni Adan, naging complacent siya. Hindi niya ibinigay ng tama ang commandment ng Diyos sa kanyang asawa. Adan become complicit in his foolishness and become part of his mismanagement sin. Hirap, no? Hallelujah. Isipin nyo, mag-reflect kayo ngayon. Pangatlo at panghuli, mismanagement may be personal, but it never private. Never na pribado po ito. Alam mo, pag mismanagement ka, makikita ang resulta ng pagpapabaya. Hindi mo siya kayang pagtakpan. You will be exposed. Makikita nyo, may resulta lagi. Mapapahiya ka. Panood ko yung mga clippings ni Tulfo kanina. Sabi, ano yun? Nag-aaway yung asawa. Yung lalaki, seaman. Dalawa ang chicks niya maliban sa kanyang asawa. So napahiya, napatulfo ka ba naman eh? Na-expose. Si Adan at saka si Eva expose. Tama? Lahat ng mami-mismanage mo, definitely you will be exposed. Hindi pwedeng takasan yan, maniwala kayo. You will be exposed. Maski na anong klaseng make-up ang gamitin mo, huhulas at huhulas din niya, lalabas at lalabas ang tunay. Kaya ingatan po natin ang anumang responsibilidad na iniatang sa atin. Hindi papayag ng Diyos na mananatiling ikaw ay nasa kadiliman. Ipapakita niya ang pagkakamali mo. Maski na anong palusot ang gawin mo, maniwala ka. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Kasi hindi po ito kailanman naging pribado. Amen? Mag-iingat po tayo. Hindi natin pwedeng lokohin ang nagmamayari. Sabi nga po ni nanay, kilala ko, buhay nyo. Di lalo na ang Diyos. Amen? The very motive will always be exposed. In conclusion, bilis lang, no? Number 1, reevaluate yourself. Think about your purpose. Think about your assignment. Think about the instructions of God. Maybe we are complacent like Adan. Ask yourself, are you managing it right? May isang babae nagreklamo kay Tulfo. Humihingi ng sustento doon sa lalaki. Sabi ng lalaki, bakit ako hindi ko naman anak yan, no? Tapos yung asawa ng lalaki, inaasar pa nila yung babae. Bakit po eh? Sabi niya, ano bakit po eh? Pinatulan nga ako ng asawa mo. At may anak kami. Naku, hindi. Kung todo, talagang grabe mag-deny yung lalaki. Sobrang deny niya, sobrang deny. Yung babae naman, asawa ko to, hindi mo pwedeng angkinin, ganyan. Pinagtatanggol ng asawa. Nagpunta kay Tulfo yung babae. So para walang away, i-DNA natin yung bata. Lumabas 99.999% anak niya. Hindi yung asawa ngayon, biglang iyak. See? Expose ka. Amen po ba? Start to focus and be more aware of delegating assignment that is supposed to be yours. Hindi mo pwedeng pagkatiwala yan. Hands-on ka dapat dyan. Amen? To avoid mismanagement. Did we learn something tonight? Kung ikaw ay pinagkatiwalaan, mag-aral ka mabuti. Pag sinanay mo ang sarili mo sa kopyahan, pagdating ng final exam na pinag-iwahiwalay na kayo at nag-set ABC pa ang teacher ninyo, you will learn to be alone. Pag hindi ka nag-aral mabuti, bagsak ka. Manage your time,
Manage the thing that God has entrusted to you. Small things. Be faithful. Stay focused. Ang isang maliit na inalagaan mong binhi, kapag ito ay lumaki at lumago, maraming bunga. You will be blessed. Amen? Huwag po tayo magmamadali sa buhay. Let us focus on God alone. Do not think na parang napag-iiwanan ka na. No. Okay? May natutunan po ba? Sa gabing ito, entrust everything to God.